Hello po mga kababayan. Hello everyone. So nandito po ako sa Santiago. Ito po yung convention center where we attended a 3 days convention. So today is our last day. And happy blessed Sunday po to everyone. And nagpunta po ako dito sa medyo tahimik na lugar. And I would like to take this opportunity to really give thanks to God, to really honor Him on this day, to really acknowledge Him sa buhay ko, dahil nagpapasalamat ako na patuloy akong pinagkakatiwalaan ni Lord ng mga bagay na ito, especially my life. Tunay nga na I am so blessed dahil binigyan pa ako ni Lord ng another day of my life. Pinagkatiwalaan pa niya ako and even my family. So nandito kami with my family attending this amazing business na pinakita sa amin ni Lord 8 years ago, and nakaka-overwhelm na itong negosyong ito change our life. Hindi ko po alam sa inyo, but for me this is really a blessing. Alam niyo po, noon ako po ay nagtatrabaho ng 2 to 3 jobs. Nung dumating po ako sa Canada, dinala po ako ng Panginoon sa Canada. Sabi ko sa sarili ko, kapag makuha ko yung anak ko, si Josh, dahil si Josh iniwanan ko sa Pilipinas nung siya ay 1 year and 6 months. Sabi ko, Lord, now that I'm here in Canada, I will really do my best. I will work hard. I will save lots of money para pagdating ng pamilya ko, para pagdating ng asawa ko at ng anak ko, hindi na ako mag-work hard. Hindi ko na kailangang magtrabaho ng napakaraming trabaho. Dahil dati po, nung una po akong dati sa Canada, live-in caregiver po. Tapos kumukuha pa ako na extra cleaning. Sabi ko, Lord, kapag nadala mo na po yung anak ko, yung asawa ko dito sa Canada, medyo babawasan ko na yung trabaho ko para ma-spend ko naman yung time sa anak ko, dahil nga po iniwan ko siya sa Pilipinas, no. Pero nang dumating po sila, hindi ko po inaasahan na gano'n na, syempre dati mag-isa lang ako sa Canada, maliit pa lang expenses, right? Pero nang dumating na sila sa Canada, syempre nadagdagan yung expenses, nagdoble, na triple, dahil 3 na kami. Hanggang sa hindi ko na malaya, nagkaroon na pala ako ng 3 jobs. Tapos yung asawa ko, na-push ko rin na magkaroon ng 2 full-time jobs. So kumbaga nawalan na kami ng time. Nawalan na ako ng time sa sarili ko. Minsan nga hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi uwi na lang ako sa bahay, matutulog lang ng couple hours, tapos papasok. Pati nga ang papunta sa church, naging routine ko na din. Sigit sa lahat, nawala yung promise ko sa sarili ko that I will spend time with my son kapag dumating na siya sa Canada. Hindi po yun natupad, hindi po yun nangyari. That's why I feel so guilty. No? Dumating yung point na sinabihan ako ng anak ko na he's used na daw, na iniiwanan siya mag-isa sa bahay. And syempre dumating din yung point na napagod ako dahil sa sobrang dami kong trabaho. Pero still paycheck to paycheck pa din kami. Hindi na babago yung status ng buhay namin. So sabi ko, Lord, there must be something wrong. There must be something that is missing. Kasi isa lang naman yung anak ko. We need to really work hard, diba? Kaya po nung natagpuan ko po ang business na ito, napanood ko po yung live workshop, nagkaroon po talaga ako ng napakalaking pag-asa. At alam nyo ba nung natagpuan ko ang business na ito ng
17 ng August. Nag-join po ako, naging business owner po ako. The following year po, naging job creator po ako. Naging job creator po ako, hindi lamang po ako. Pati masama ko naging job creator. And ano totoo, this is coming from the bottom of my heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hanggang ngayon po, mag-8 years ko na pong ginagawa ang negosyong ito. Hanggang ngayon kapag naalala ko, kapag naisip ko yung pinagdaanan ko noon, pag naisip ko yung kalagayan ko noon, sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, Lord, thank you. Binago mo yung buhay ko through this online business. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya po wala pa akong may pagmamalaki dahil ang Panginoon ang nagbago ng buhay ko through this online business. Hindi po sa aking kakayahan, but through God's grace. I'm super thankful to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon po nakapag-travel na po kami. Actually, ngayon kasama ko yung anak ko. O family kami nandito. Thank you, Jesus. And I really want to capture this moment dahil gusto ko lagi kong maalala. Gusto ko lagi kong maitaas ang Panginoon sa buhay ko through this online business. And kabayan, my fellow dreamers, if you are like me na naghahangad ng pagbabago sa buhay mo, huwag po kayong mag-stop. Don't stop dreaming, and especially don't stop asking from the Lord. And give God the priority. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po pupunan ng Panginoon ang pangailangan mo. Unahin mo lamang siya. Unahin mo lamang siya, kapatid. Si Lord na magpupuno ng lahat. Thank you, Lord. God bless you, everyone. God bless po. God bless.